Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika, at lalo na sa religiyon, partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit minsan dapat din natin tignan ang mga iba't ibang pananaw, mga ideya o ism na sumasalungat sa ating mga paniniwala. Ang pagiging isang mausisa o mapagtanong ay isang katangian ng isang matalinong tao na may matinding pagnanasa o pagnanais na palawakin ang kanyang pananaw. Sa mga huling episode, pinag-usapan natin na ang langit at kaluluwa ay ang pinakaimportanteng bagay sa mga naniniwala sa Diyos. Dahil ang langit na pinaniniwalaan ay isang paraiso ay kung saan pupunta ang mga kaluluwa pagdating ng paghuhukom. Subalit, pinatunayan natin na ang langit at kaluluwa ay pawang walang katotohanan. At kung may langit naman, ang malaking posibilidad ng mga pupunta doon ay ang mga Middle Easterns lang. Sa episode na ito, tatalakayin naman natin anong klaseng transportasyon ang gagamitin ng mga kaluluwa kung may kaluluwa nga papunta sa langit. Jeep? Aeroplano? O spaceship. Ang Biblia ay naniniwala sa mga haka-hakang nanilanang na makikita lamang sa mga istoryang bayan o alamat, kagaya ng tikbalang, halimaw, aswang, kapre, ahas na nagsasalita, sirena, unicorns, dragons, diwata, at ang paggawa ng isang babae na ang pangalan ay Eva na hinugot sa tadyang ni Adam. Ang isa pang di ka pa na pinawalang istorya ay matatagpuan sa Genesis. Sabi dito, para ka makapunta sa langit, isang mahabang hagdanan ang dapat mong gamitin na nagkokonekta mula sa lupa papunta sa ulap o sa langit. Dito sa hagdan na ito ay may mga anghel na umaakyat at bumabalaba mula sa itaas. Sa mga talata nito, makikita natin na ang langit na tinutukoy ng Biblia ay ang ulap sa mga uluhan natin kung saan ang mga ibon ay lumilipad. Itong konsepto na ito ay hindi pangkaraniwan dahil noong mga panahon na yon, maraming iba't ibang sibilisasyon, kagaya ng Japan, China, Korea, Ehipto, Mexico, Sudan at iba pa, ay naniniwala na ang ulap sa taas ng ulo nila ay ang lugar kung saan nakatira ang mga Diyos. Dahil dito, sa kanilang mga hari, kanilang mga hari o bispo ay nag-utos na gumawa ng mataas na hagdanan gaya ng makikita nyo sa mga pyramid o templo sa China para maabot ang ulap o lugar kung saan pinaniniwalaan nakatira ang mga Diyos. Ang mga hari na ito ay nakaluklok sa katais-taasan ng kanilang mga templo o pyramid na may mahabang mga hagdanan kagaya ng mga Great Pyramid sa Giza na may 800 na baitang. Ang mahabang hagdanan na ito ay akala noon ng mga hari na maaabot nila ang langit upang maging kahanay nila ang mga Diyos. Kaso, ang mga piramid na ito ay may mga limitasyon na humahad lang para maabot ang mga ulap. Kaya imbis na pyramid, ang Torre ng Babel ay ginawa ng mga tao para subukan uli abutin ang langit. Kaso uli, ang tore ay may limitasyon din na hindi pinapayagan ng inang kalikasan. Dito makikita natin na ang langit na tinutukoy ng mga tao noon ay ang ulap sa kanilang mga ulo at ang langit na ito ay walang kaugnayan anuman sa reliyon, kundi ang pagnanasa lamang ng mga hari at obispo noon na maging makapangyarihan at humanay sa mga Diyos ng kalikasan noon na nakatira sa ulap. Sa kwento naman ni Ezekiel, pinapakita dito na maaaring isang spaceship ang pwedeng gamitin para makapunta sa langit.
Subalit kung ang langit na ito ay isang dimensyon kung saan ang langit ay matatagpuan, pwede bang gamitin ng isang spaceship papunta dito? Meron na bang spaceship noon? Totoo ba ang UFO? Sa pamamagitan ng aking mga kalkulasyon, ipapakita ko sa inyo kung may UFO ba o wala. Gaano ba dapat kalaki ang isang spaceship upang makapaglakbay mula sa isang galaxy patungo sa ating galaxy? Ang isang UFO ba, kagaya na pinaniwala ng mga tao na nakita daw nito, ay pwede bang lumipad sa ating mga himpapawid na wala man lang pinsala sa kapaligiran? Ang pinakamalaking eroplano sa mundo ay ang Russian Antonov 225. Ang timbang nito ay nasa 700 tonelada, may haba na 300 talampakan. Ang pakpak nito ay 300 talampakan din at kaya yung lumipad lamang sa bilis na 550 miles per hour. Ngayon, ang isang mansanas naman ay tumitimbang na humigit kumulang na 5 pounds o 5 libra at ang isang tonelada naman ay humigit kumulang na 2,000 pounds. Ibig sabihin, kung ang isang tonelada ay may 400 na mansanas, ang 700 tonelada na eroplano ay humigit kumulang na 300,000 na mansanas. Kung ang isang football field naman na mayroong sukat na 360 talampakan at 160 talampakan ay kayang maglaman ng 57,000 na tao, at kung ang timbang ng isang tao ay 200 pounds o 40 na mansanas, ang football field na ito ay pwedeng punuin ng 2,400,000 na mansanas. Kaya ang bigat ng isang spaceship ay magiging 2,700,000 mansanas, kasing bigat ng 10 eroplano. Ngayon, ang paglalakbay patungo sa araw sa bilis na 60 miles per hour ay aabutin ng 180 taon upang makarating ka doon. Kung gagamitin mo naman ang space shuttle, aabutin ka ng 38,000 na taon upang marating mo ang dulo ng isang light year. Ano yung light year? Ang isang light year ay isang distansya na humigit kumulang sa 10 trilyon na kilometro o 6 trilyong milya. Ang pinakamalapit na galaxy sa atin ay 100,000 light years. Ganun kalayo. Ang liwanag ng araw naman ay naglalakbay ng 186 milya bawat segundo na humigit kumulang 38,000 beses na mas mabilis kaysa sa space shuttle. Kung ang space shuttle ay maglalakbay sa bilis ng liwanag sa isang light year, upang maabot ang pinakamalapit na galaxy, aabutin ang shuttle ng 100,000 na taon. Dito patay ka na sa mga taon na ito kahit sabihin mo na cryogenic state ka pa. Pero kaluluwa ka, siyempre, I don't know. Kung ikukumpara mo naman ito kung kailan nag-evolve ang modernong tao, ito ay 200,000 taon lang ang nakalipas. Kaya kung may libo-libong galaxy ka sa kalawakan, ewan ko kung tatagal ang kaluluwa sa paglalakbay na ito. Unless, magic na naman ang gagamitin ng Diyos. Ganon din kung ang Diyos ay gagawa ng mahabang hagdan, mapapagod ang mga kaluluwa sa pag-akyat. Kung may mga magic naman ng Diyos, bakit pa siya gagawa ng mahabang hagdanan na ito? Hindi niya na lang gamitan ang kumpas ng kanyang mahiwagang kamay. Doon naman sa mga naniniwala sa UFO, para makapunta sa atin ng isang spaceship, una, dapat ito ay nakasakay o nakadaong sa isang mothership. Pangalawa, ang isang mothership na kasing laki ng isang football field ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 5 eroplano ng pagkain, bukod pa sa bilyon-bilyon na lagyan ng kanilang gasolina, mga esquadron ng mga spaceship, at iba-iba panlibong kargamento. Pangatlo, kung ito yung nagpakalaking transportasyon na ito ay lumilipad at naglalakbay kasing bilis ng liwanag, ang mothership na ito ay maglalaho at magiging isang malaking masa ng enerhiya lamang. Kaya ang UFO ay hindi totoo dahil sa mga kadahilanan na nabanggit ko. Ang isang posibilidad naman kung paano itatransport ang mga kaluluwa na ito sa ibang dimension kung nasaan ang langit
sang-ayon sa mga naniniwala sa Diyos, ay sa pamamagitan ng isang black hole. Kaso, dahil sa mga prinsipyo ng siyensya at batas ng kalikasan, ito ay hindi pwedeng mangyari. Ganun din sa time travel, hindi ito pwede dahil ang time ay umuusad lamang sa isang direksyon. Kung tungkol naman sa kwento ni Ezekiel kung saan siya ay nakakita ng UFO at ito ay nag-take off sa harap niya, ang sonic boom nito ay hindi lang wawasak ng kanyang mga eardrums, ang kanyang mga DNA at mismo ang buong sarili niya ay maglalaho na parang mga alikabok. Sa episode na ito, pinatunayan natin na ang langit ay ang ulap o himpapawid sa taas ng ating mga ulo kung saan ang mga ibon ay lumilipad at hindi ito ang kalawakan, ibang dimensyon o bahay ng Diyos na nakasaad sa bagong tipan ng Katoliko, subalit ito ay hindi nakasaad sa lumang tipan ng Hebrew. Pinakita din natin na ang istorya ng Diyos ay umiikot lamang sa Middle East kung saan napatunayan natin na ang mga laman sa Biblia ay istorya lamang ng mga Arabo. At ang huli, ang mahabang hagdanan para ipagdugtong ang langit at lupa ay hindi pwede gawin ng Diyos dahil ang mga likas na batas ng inang kalikasan ay hindi pinahintulutan na mangyari ito kahit sabihin mo na makapangyarihan ang Diyos. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin kung walang intelihente lumikha sa atin, bakit perpekto ang buong linikha ng Diyos. Ang tawag dito sa argumento na ito ay fine-tuning argument o intelligent design argument o di kaya teleological argument. Ang ibig sabihin, bakit ang batas ng kalikasan ang unang nilikha at hindi ang Diyos? Pwede bang likhain ng isang bagay na walang bumubuo nito? Posible bang likhain ang batas na walang nagsulat nito? Pwede bang likhain ng isang bagay ng isang bagay na pwede bang likhain ang isang bagay ng isang bagay kahit hindi ito tao? Sa kabuuan nating mga tinalakay sa podcast na ito mula noong unang episode hanggang ngayon, pinatunayan natin na ang Diyos ay hindi totoo base sa ating mga sumusunod na ebidensya. Ang pagbuo at ama ng Biblia, ang tunay na simbahan ng Diyos at mga peking simbahan, ang orihinal na Biblia, walang kaluluwa, walang langit, saan linagay ang marka ng Diyos at ang mga kasamaan ng Diyos at ni Kristo. Kung kayo po ay may katanungan, i-post nyo lang po ito sa comment section at sasagutin ko po kayo sa aking makaya. Kung gusto nyo naman maging guest sa podcast na ito, makipagdebatehan para sa edukasyon, ilagay nyo lang sa comment sa baba o kaya sa email ako. Ito po ulit ang inyong Mang Atyong na nagpasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Paalam. Ito po muli ang iyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po uli sa inyong pagkikinig. Ito po uli ang inyong ateista ng Pilipinas.